Kaya aming kabigyan na pagdatugan ni aming Jesus. Tumayo po ang lahat at sumagal sa pamumuhan na amin. Salamat sa Diyos. Panginoon kapag sa kanyang salita at maasahan ang kanyang lingkod. Pinamamagitan ng kapapan ang pag-iislay sa buhay na lahat. Awat pagdating ng Diyos sa samang Diyos. Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala sa kanyang pag-ibig ay pinangalingan. Hindi ba kayaang sila ay namatay dahil magdalutong sila Awat pagdating ng Diyos sa samang Diyos. ang aming pag-asa ay nasa Panginoon. Siya ang sundalo namin at katulong. Ipagkaloob mo na sa aming kapatid, O Poon, ang iyong wagas na pag-ibig. Yawang ang pag-asa ay sa iyo nasasa. Awat pag-ibig ng Diyos sa samang Diyos. Tumayo po ang lahat. Tuesday po sa ating lahat. Kapag sinabi natin Easter, ano ang pumapasok sa isip ninyo? Sige. Easter.
Easter. Kapag sinabi natin Easter, ito yung panahon na, yes, pagkabuhay, Pasko ng pagkabuhay. Dahil ngayon, nasa tinatawag tayong Oktaba ng Pasko ng pagkabuhay ng ating Panginoon Hesus Kristo. Kapag sinabi natin Oktaba, Octave means 8, di ba? 8 days of Christmas. Ano ba Christmas? Di ba ang Christmas ay isa na pinagkama? Yes. Dahil ang Christmas ay sabihin, masaya. Dahil masaya, dahil si Kristo ay nabuhay naman uli. This is the summit of our faith. Ito yung pinaka-rurok ng ating pananampalataya, ang pagkabuhay ni Kristo. Kaya nga siya bumaba sa lupa upang siya'y mamatay at muling mabuhay. Kasi, tignan natin, mamaya babalikan natin ito. Bakit kailangan magpapasakit? Bakit kailangan mamatay ni Kristo sa krus at siya'y muling mabuhay? Dahil sa inyo. Dahil yan sa atin. Why? Naalala niyo po, nung sa book of Genesis, when God created the human, nung nilikha ng Diyos Ama ang tao. And that is perfect already. Kasi, nilikha ng Diyos ang tao na kanyang kawangis, let us create man our own image and likeness. Sabi ng Diyos Ama. So, nilikha niya ang tao na kawangis niya. So, ibig sabihin, kawangis natin ang Diyos. Kawangis natin si Kristo. Kawangis natin ang Diyos Ama. Pero, ano nangyari sa tao? Ano nangyari sa atin? Tayo ay nagpatokso. Naalala niyo si Adan at Eva? Ang pinakamasal nangyari sa tao, nung ang tao nakwentuhan ang Diyos doon sa paraiso, doon sa langit. Habang naglalakad ng Diyos kasama si Adan, sabi ng Diyos kay Adan, Adan, lahat ng nakikita mo niyan, pwede niyong gamitin. Pinagkakatiwala ko sa inyo lahat ng nakikita mo. Maliban doon sa pinagbabawal na buhay. Pumuong ang tao, pero nagpatusok ang tao sa diablo. Kinain ang tao yung pinagbabawal na bunga. Kaya nga, nagkaroon ng matisyon ng tao eh. Nagkaroon ng pride ang tao, nag-serious ang tao, nainggit ang tao, lahat ng mga negativities na naiisip namin ngayon, yan ang bunga ng prutas na kinain ng tao. Kung hindi makakain ng tao yan, walang matisyon ng tao eh. Alam niyo yung bata, 3 years old, 2 years old, di ba? Ang sarap-sarap na kasama, nakakawala siya ng stress kasi walang mas mali siya. Iyan ang tao na hindi niya pa kinakain, pinagpapawal na bunga. Walang kasalanan. Kaya nga tayo pinaalis sa paraiso eh. Kaya tayo pinaalis sa paraiso. Pero, ganun man ang nangyari, mahal pa rin tayo ng Diyos. Hindi niya tayo pinabayaan. Magbabalik lamang ang tao sa paraiso kapalit ng buhay ng kanyang anak. Kaya pinababa ng Diyos Ama ang Diyos Anak upang sa ibig ang bawat isa sa atin sa pagkakasala sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Sa kanyang kamatayan, ipapakita niya sa tao na ang Diyos handang bumaba. Ang Diyos handang magpakatao. Ang Diyos handang sagipin ang kanyang anak. Pero, ligtas na tayo ng Diyos. Ang tanong doon, bakit patuloy pa rin tayo nakakagawa ng kasalanan? Bakit patuloy pa rin tayo nagpapatukso? Bakit patuloy pa rin tayo nakaakit ng tukso? Naalala niyo po yung unang linggo ng Kwaresma at yung gastapitin natin. Si Jesus, dinala tayo sa disyerto. Ano dahilan bakit dinala tayo ni Jesus sa disyerto? Upang ipakita sa atin ang kayang gawin ng diablo sa pamamagitan ng tukso. Ano sabi ni Jesus? Huwag ninyong layuan ng tukso. Huwag niyong takasin ng tukso. Harapin ninyo ang tukso. Kasi, kapag ang
tukso, iniwasan mo lang, babalik at babalik ka lang ng tukso. Pero kung hinarap mo ang tukso, nilabanan mo ang tukso ka ba, hindi ka na babalikan ng tukso. Ang tukso ay hindi siya kasalanan. Magiging kasalanan lamang ang tukso kapag ikaw nagpatukso. Kaya nga, si Jesus, gusto niya maging matatag tayo. Paano na magiging matatag? Maniwala at panampalataya lamang tayo sa Kanya. Kaya nga sa ating Ebanghelyo ngayon, ano nangyari kay Maria Magdalena? Madaling araw pa lamang, nagmamadali na siya pumunta doon sa kuweba. At may dala siyang pabango. Bakit siya nagmamadali pumunta doon sa kuweba? Ano yung dahilan bakit siya nagmamadali pumunta doon sa kuweba? Balikan po natin yung nangyari noong Biyernes Santo. Naalala niyo po yung nangyari ng Biyernes Santo? Yung si Jesus ay pinako sa krus. Bakit siya pinako sa krus? Dahil sa atin. Dahil kinuha niya, oo, magnanakaw si Kristo. Totoo magnanakaw si Kristo. Ninakaw niya yung kasalanan natin. Tinubos niya yung kasalanan mo. Upang siya na lang ang magdusa. Siya na lang ang mahirapan. Imbis na tayo ang mahirapan. Siya na lang ang nagpagkasakit sa krus. Pero, may problema ang mahal na ina Birhen Maria. Anong problema ng mahal na ina? Paano at saan niya inilibig ang kanyang anak? Kasi po, sa tradisyon ng mga Hudyo, kapag ikaw ay namatay, kailangan iimbal mo ka. Ang pag-iimbal mo po sa mga Hudyo ay hindi biro-biro. Aabot na sila ng 8 hanggang 10 oras. Mamamatay si Jesus, namatay si Jesus na alas 3 ng hapon. Pagpasok ng alas 6, ay Sabbath day na yan sa mga Hudyo. Diba? Sa mga Hudyo, kapag araw ng pamamahinga, as in, pahinga sila. Hindi maglakad, hindi sila pwede maglakad, hindi sila pwede magtrabaho. They reserve that day for God. Nireserva nila ang araw na yun bilang pasasalamat at pagpuri sa Diyos. Kaya, hindi sila pwede gumawa ng kung ano. Ito ang problema ni Maria. Mamamatay si Kristo ng alas 3 ng hapon. So, ang Nazareth po kasi ay napakalayo sa Jerusalem. Kailangan nilang magdakbay ng kalahating araw. So, aabutin sila ng araw ng pamamahinga. Ano gagawin ni Maria? Yan ang problema niya. At ang pangalawang problema ni Maria, sa mga Hudyo po kasi, kapag ikaw ay pinarusahan ng kamatayan, hindi na matatapos ang lahat. Kukunin ng mga sundalo ang bangkay mo at yan ay itatapon sa parang basurahan. Walang marinal na libing. Gusto ni Maria, bigyan ng marinal na libing ang kanyang anak. Kaya inapinan niya si Joseph of Arimathea. Si Joseph of Arimathea, isang mayamang tao yan. May kakayanan siya makiusap sa gobyerno. Kaya nakiusap si Maria na kausapin ni Joseph of Arimathea ang mga sundalo Romano. Pumayag si Joseph. Kinausap na ni Joseph of Arimathea ang mga sundalo na ibigay sa kanya ang bangkay ng Panginoon. Binigay niya sa kanya ang bangkay ng Panginoon at inilagat ito sa kanilang libingan o musileo. Ang tawag ko kasi sa unang panahon ay kuweba. Doon nililibing yung mga mayayaman. Kung mayaman ka, may libingan ka. Doon kayo sa kuweba ilalagay. Kaya doon pansamantala inilagay ang bangkay ni Kristo. Kinabukasan, nagmamadaling pumunta doon sa kuweba si Maria Magdalena kasama ang iba pang mga Maria. Malayo-layo pa si Maria. Napansin niya, bukas na yung kuweba. Kasi hindi pwede buksan yung kuweba na mag-isa ka lamang. Kailangan mo ng 10 tao kasi mabigat ka man eh. Mabigat yung bato, kailangan mo yung itulak. Kabalo si Maria. Pagpasok na sa kuweba, yun na nga ba ang pinakatakot niya? Wala ang bangkay ni Kristo. Ang buong akala ni Maria, linakaw at itinapon na kung saan-saan yung bangkay ng kanyang guro, ng kanyang Panginoon. Kaya nga, iyak siya ng iyak. Nakita niya sa hindi kalayuan, may isang lalaki
at tinawag niya itong hardinero. Ang tawag mo kasi sa mga sepulturero noong unang panahon ay hardinero. Sabi niya, mga hardinero, kung nakita niyo po ang pagkain ng ating Panginoon, nakikiusap po ako, ibalik na ninyo. Hindi niya nabukahan. Yung kausap ka niya ay si Kristo. Hindi niya nakilala si Kristo. Ang tanong, bakit hindi niya nakilala si Kristo? Dahil ang tumatak kay Maria at sa mga iba pang mga alagad ng ating Panginoon Yesu Kristo ay yung suffering face of Jesus, yung nahihirapang mukha ng ating Panginoon Yesu Kristo. Nabuhay na si Jesus Tapos na yung kanyang paghihirap. Tapos na yung buhay niya sa mundo ito. Kaya siya ay nabuhay na maguli. Kaya nga ang tumatak sa mga alagad ni Jesus ay nahihirapang mukha ni Kristo. Hinahanap nila ang patay. Samantalang buhay ang Diyos. Diba? Sinasabi ni Jesus, ako'y mabubuhay sa ikatlong araw. Father, nakakalito naman. Ikatlong araw, kamamatay pa lamang niya Diba? Namatay siya ng Biyernes Santo. Sinalubog natin ang kanyang pagkabuhay ng Sabado ng gabi. Isang araw pa lang yun, di ba? Kung pipilangin ninyo, isang araw pa lamang yun. Hindi naman po si Pilipino si Kristo. Hudyo si Kristo. Israelita si Kristo. Ang mga Israelita o mga Hudyo, nagpapalit sila ng araw alas 6 ng gabi. Tayo mga Pilipino, nagpapalit tayo ng araw, ng oras. Alas 12, di ba? Ganito yan. Para kapag ginanumay ng ibang sekta, huwag kayong, oo nga no. Sabi, pagkatapos ng araw, siguro yung buhay. Pero, Sabado pa na, buhay na siya. Sabado pa na ng gabi, buhay na siya. Dapat hindi pa siya magbuhay. Di ba? Ang manipulasikat ng araw. Ganito po kasi pagbibilang ng mga Hudyo ng araw. Namatay siya ng alas 3 ng hapon. That is considered one day already. Nagpapalit sila ng araw, 6 ng gabi, 6 p.m. 6 p.m. ng Biyernes Santo, that is second day. Pagdating ng 6 p.m. ng Saturday, that is third day. Nakuha nyo? Alas 3 ng hapon siya namatay ng Biyernes Santo, that is first day. Pagdating ng alas 6 ng gabi ng Biyernes Santo, that is second day. Pagdating ng alas 6 ng gabi ng Sabado de Gloria, that is third day. Kaya sa ikatlong araw, siya'y muling nabuhay. Father, paano po kayo nakakasiguro na namatay nga si Kristo doon sa krus? Naalala niyo po ang sabi ng mga sundalo Romano, para makasiguro tayo na patay na nga ang tatlong yan, kailangan putulin ang kanilang mga paa. Pinutol yung paa ng dalawang magnanakaw. Pero si Kristo, ano ginawa kay Kristo? Binutas yung kanyang tagiliran. Alam niyo po, instead na dugo ang lumabas sa kanya, anong lumabas? Tubig. At lahat ng nawisikan ng tubig dun sa tagiliran ni Kristo, silang lahat ay nagbago. Kaya nga mga minamahal ng kapatid ni Kristo, katulad tayo ni Maria, katulad din tayo ng kanyang mga alagad, bulag. Nagbulag tayo ng ating mga kasalanan. Kasi hinahanap natin ang wala. Huwag natin hanapin ang wala. Kasi wala nga yan. Bakit ka magpapakahirap na hanapin mo yung wala? Ang hanapin mo ay ang meron. Ano ang meron? Si Kristo muli nabuhay. Bakit ka nahihirapan? Bakit tayo nagsasuffer? Kasi nga, hindi naka-align sa Diyos yung gusto mong makita. Ang gusto mo lang makita ay yung gusto mong makita. Ayaw mo makita yung gusto ng Diyos para sa iyo. Kaya ka nahihirapan. Kaya ka nasasaktan. Kaya ka nasaktan kasi ayaw mo makita ang gusto makita ng Diyos para sa iyo.
Kaya nga ngayon Pasko ng pagkabuhay. Hanapin natin ang Diyos. Huwag yung wala. Kasi kapag inanap mo yung wala, yes, masasaktan ka. Pero kung makita mo inahanap ng wala, masaya ka. Pero panagdalihan lamang ang kaligayahan na yan. Yan ang dulo ng kaligayahan ng Diablo. Naalala ninyo? Yes, naging masaya si Adan at Eva. Nung kinain nila yung pinagbabawal na bunga, nasarapan sila. Pero yung kaligayahan na yun, panagdalihan lamang na wala din at nahihirapan sila pagkatapos ng kaligayahan na yun. Yes, masaya ka ngayon. Kasi, bukas na nagagawin yung mga project sa assignment ko. Masaya ka ngayon. Pananggalingang kaligayahan ang tawag dyan. The next day, wala kang may sasabihin. Masaya ka pa ba? Maligaya ka pa ba? Yes, masaya ka ngayon. Nakakopya ka ng exam. Nakapagdaya ka sa exam. Kapag nagtatrabaho ka na, hindi mo alam ang gagawin mo. Masaya ka pa ba? Magdali ang kaligayahan ng tulog ng Diablo. Yes, ibinibigay ng Diablo sa iyo kung saan ka masaya. Aakinin ka ng Diablo sa kasarapan. Pero ang kasarapan na yan, parang ganyan naman, mawawala din yan at papalitan yan ng paghihirap. Laalala ko isang kwento. At panahon ng election, sakto panahon ng election na yun. And yung tumatakbong mayor kasi, tsaka vice mayor, at yung iba man nilang mga barkada, sumakay sila sa isang bus. Meron silang convention ng Lalawin. Aksidente na hulog yung bus sa bangin, patay sila lahat. Kaya nga, nung pagdating ng mayor, doon sa langit, ni San Pedro, sabi ni San Pedro, Mayor, bago nyo napapasukin sa langit, pabobobohin muna kita. Gusto kong pa-experience muna sa iyo ang langit at ang impyerno. Sabi ni San Pedro sa kanya, madali lang po pala. Sige, saan ba ako mauna? Sige, mauna ka muna sa langit. Sige, sabi ni Mayor, punta muna ako ng langit. Bibigyan nila ng isang araw sa langit at isang araw sa impyerno. Pagdating po ni Mayor sa langit, walang tao. Wala siyang kinakausap. Walang pumapansin sa kanya. Malungkot siya. Parang magkakal ng oras. Malungkot siya. Pagdating ko sa langit, sabi niya sa sarili niya, wala ang lahat. Napaka-busy naman yata ng lahat ng tao dito. Kaya nga, natapos yung hapon. Pumunta siya sa elevator. Sabi sa Pedro, okay ka naman sa langit? Opo. Baba ka naman sa impyerno, sabi ni San Pedro sa kanya, sige po. Hindi ba siya nakakalayo? Wala ba siya sa pinaka-ilalim ng impyerno? Ramdam na niya yung saya. Narinig niya yung mga tao, nagsisigawan, nagkakantahan. Pagbukas po ng elevator, nakita niya si Vice Mayor na doon. Nakita niya yung kapitbahay niya, yung driver niya, nag-iinuman sila, saya-saya niya. Kaya nag-enjoy siya. Tuwan siya doon. Sabi niya, masaya pa lang dito, hindi ka tulad sa langit, malungkot. Wala akong kakusap, talentala dito. Nandun yung mga friends niya, yung mga double cards niya. Pag yung mga lahat ng barkada niya, nandun. Natapos yung maghapon. Pinatapos siya sa San Pedro. Ano ba yun? Nakapagpasya ka na ba? Ano ang iboboto mo? May decision na po ako. San Pedro, saan ka pupunta? Ano ang iboboto mo? San Pedro, masaya po kasi sa impyerno eh. Kaya din na lang po ako. Sigurado ka ba? Opo, din na lang po sa impyerno. Sigurado ka ba? Opo, sigurado ako. Sige po, alsa po ako. Teka lang, sabi ni San Pedro. Bago ko po ba, bibigyan mo na kita ng tinta sa indaliri para walang flying boulders. Sabi ni San Pedro. Alam nyo, hindi ba siya nakakababa? Ramdaman na yung init ng impyerno. Pagbukas ng elevator, sumalubong sa kanya yung mga nagsisigawan, yung mga kaibigan nagsisigawan sila sa hirap.
Sumalubong sa kanya yung apoy ng dagat. Sumalubong sa kanya yung mga nakakatakot na mga kalaban ng Diyos. Ang mga demonyo. Hindi siya makalabas. Nanginginig na siya sa takot. At sabi niya kay Lucifer, galing lang ako kanina dito. Ibigay ko kanina. Ang saya-saya. Ang lamig-lamig. Ang sarap na pakiramdam. Sumagot ang demonyo. Election kasi kanina. Pinakita namin, hindi totoo yung pinakita ko kanina. Yan ay balat kayo lamang. Panandalihang kaligayahan. Yan ay demonyo. Tutuksuhin ka niya kung saan ka mahina. Upang ikaw ay kumagal. Yes, masisihan ka sa kanyang ibigay. Pero, pansamantala lang. Ang kaligayahan na ibibigay ng demonyo, mauubos siya. Ang kapalit, pag-ihirap. Pero, ang kaligayahan ibibigay ng Diyos, iyan ang kaligayahan na hindi mauubos. Yan ang kaligayahan na walang katapusan. Yan ang kaligayahan na hindi mauubos. Yan ang Diyos. Kaya ang hanapin natin ang kaligayahan dulot ni Kristo muli na buhay. Yes, mahihirapan ka muna sa una. Mahihirapan muna tayo. Di ba ganyan ang nag-aaral? Mahihirapan ka muna. Minsan, wala kang bawal sa pag-aaral. Minsan, hindi ka nakakain. Tapasok ka, ito. Nag-aaral ka, ito. Nag-aaral ka, wala na baon. Sa muna lang yan. Pero, kapag ikaw ay nakatapos ng pag-aaral, my dear brothers and sisters, ibibigay sa iyo ng Diyos ang kaligayahan na walang katapusan. Pero kung ikaw ay makapagpapos sa diablo habang nag-aaral ka, yes, masaya ka ngayon. Paano ka naman? Bukas. Kaya magtatapos kayo ngayon, pero hindi pa tapos ang lahat. Nasa first step pa lamang kayo. Ang iyong paglalakbay ay hindi pa matatapos ngayon. Pero pag nasusunod na kayo ay kakaharapin. Pero sa pagharap ninyo sa mga pagsubok na yan, tandaan ninyo, kasama ninyo si Kristo muli na buhay. Amen. Tuloy po kayo. Sa bawat panalangin, ang ating pagkakatugon, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan. Panginoon, kaawaan mo kami. Thank
Tayo daw, tayo daw.